Hello po mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyo. Nandito na naman ako mga kapatid para mag-share po sa inyo ng aking devotion dito po sa John chapter 5 na po ang aking sharing, verse 1 hanggang ito po ay hanggang verse 47 po. So samahan niyo po ulit ako mga kapatid. Bago tayo magumpisa kagaya ng dati, tayo po ay mananalangin. Magsiyoko po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa amin lahat, O Diyos. Father God, Ikaw po ang may kaloob nito. Ngayong umagang ito upang kami magbasa, mag-aral ng iyong mga salita, Father God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. At we pray, Father God, na lagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami mag-aaral, makikinig at magbabasa ng inyong mga salita upang lubusan namin itong maintindihan at maitanim ito sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, I pray din po na lagi mo rin po akong turuan, gabayan, samahan upang Lord, puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O Father God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel, Brother OG po. At anyayahan ko lang po yung mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share nyo po yung aking mga video, yung aking mga sharing. At mag-comment po kayo mga kapatid. At huwag nyo pong kalimutan din i-click ang notification para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po. So dito nga po ang aking sharing sa Juan chapter 5 verse 1 hanggang 47 po ito. Hanggang 47 po. Dito po sa verse 1 hanggang 18 mga kapatid, ito ay may pamagat na ang pagpapagaling sa Bethsata. Umpisahan na po natin. Pagkaraan nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lungsod na ito, na malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Napakarami pong may sakit doon sa paligid na yun ng Bethsata mga kapatid. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. 38 years nang may sakit, meron daw po doon mga kapatid. Ulitin ko lang ang verse 5. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at nalaman, verse 6 mga kapatid, ulitin ko lang verse 6. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? No? Matagal nang may sakit, alam ng ating Panginoon Kristo na matagal nang may sakit ang taong yun. Kaya tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Sabi ng ating Panginoon Kristo. Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong lusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin, no? Dahil nga siya ay paralitiko, mga kapatid, Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. No? Pakinggan niyo po sinabi ng ating Panginoon Kristo pagkatapos siyang tanungin na gusto mo bang gumaling? No? Pero nagpaliwanag siya na sa tuwing gagalaw ang tubig, papunta pa lang siya ay may nauuna na sa kanya. Pero ang sabi kagad ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon din kaagad mga kapatid, lumakad ang may sakit. Noong araw ng
pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaki nga pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. No? Araw ng pamamahinga. Labag daw, ano? Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ay nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Sabi dito 12, at siya tinanong nila, sino? Sabing ganyan. Sino ang nagsabi sa iyo na buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Amen. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabi itong magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Amen. No? Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Pakinggan niyo po. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabi itong magaling ka na, no? Nakita niya yung lalaking pinagaling niya, yung paralitiko, mga kapatid. Magaling ka na, sabi. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Amen. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. 18, ulitin ko lang mga kapatid, lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos na yun naman ang totoo. At Ama naman niya talaga ang ating Diyos Ama na nasa langit. Maganda yung tanong dito mga kapatid, ano? Gusto mo bang gumaling? No? Tinatanong din tayo kasi tayo ay marami rin tayong nagawang kasalanan. Tayo ay makasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Tinatanong ng ating Panginoong Jesucristo sa atin na gusto mo bang gumaling? Siyempre, ang sagot natin ay opo. Hindi lang dahil tayo may karamdaman o hindi lang yung may mga sakit ang tinatanong ng Panginoong Jesucristo. Tayo rin na mga nagkakasala, gusto ba nating mapatawad? Siyempre po, oo, di ba po? At sinabi niya sa paralitiko, ngayon nga ay magaling ka na. Huwag ka na muling gumawa ng kasalanan at baka masahol pa ang mangyari sa iyo. No? Kaya tayo mga nagbabalik loob sa ating Diyos, pilitin natin, no? Pagsikapan natin na huwag na tayong gumawa ng kasalanan at baka masahol pa ang mangyari. Amen. Verse 19, mga kapatid, may pamagat po itong ang kapangyarihan ng anak. Hanggang 29 po ito. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Hindi niya ginagawa yung pangsarili, kundi yung galing sa kanyang Ama ang kanyang ginagawa. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak na mahal ng Ama ang anak at pinakikita ng anak ang lahat ng ginagawa niya ay higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. Napakabuti, no? Napakaganda at napakalalim po ng sinabing iyon, mga kapatid, ano? Kaya sinasabi sa kanila ni Jesus, ulitin ko lang, verse 19, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Mga kapatid, ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Verse 20,
sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya ay higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. Kung paano nga binuhay ng Ama ang mga patay, gayon din namang binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Amen. Hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay ibinibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. No? Napakalalim po nun, mga kapatid, kung yan po ay inyong babalikan at basahin nyo rin, mga kapatid, na ipinapaliwanag ng ating Panginoon Kristo yung kanyang kapangyarihan na ginagawa kung saan galing, no? Ang Panginoon, ang Diyos daw ay ang nagpapagaling, at ang anak naman, ang ating Panginoon Kristo ay nagpapagaling sa mga gusto niyang pagalingin. Mga kapatid, pinapaliwanag niya po dito. Verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin. Ang nakikinig sa kanyang salita, dahil ang kanyang salita, ang kanyang mga salita ay galing sa Diyos Ama. No, kaya sabi dito, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay ililipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yung mga sumasampalataya ng buong puso at kaluluwa. No, hindi na po daw yun. Sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi na hahatulan. No, ulitin ko lang. Pagpakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay ililipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. No? Napakaganda. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang sinumang makinig sa kanya ay mabubuhay. Sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sabi dito, mga kapatid, inulit ko lang, sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumagawa ng kasamaan ay paparusahan. Mga kapatid, no? Sinabi ng ating Panginoon Kristo yan. Sila'y muling mabubuhay ang mga patay. Lahat ng gumagawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumagawa ng kasamaan ay paparusahan. Amen. Sabi dito, hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. No? Hindi yung sarili niyang kalooban, sabi ng Panginoon Kristo, kundi yung kalooban ng Diyos Ama ang kanyang sinusunod. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, sabing ganon. Nagpasugo kayo kay Juan, nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi galing sa tao ang aking patotoo. Sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. No, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga patotoo, mga kapatid, ay totoo na galing sa ating Diyos Ama. No, sinasabi niya yun upang tayong lahat ay maligtas. Ano? Kaya rin ito sinishare, pinag-aaralan mabuti at binabahagi ng mga bishops, pastors, and leaders upang tayong lahat, mga kapatid, ay maligtas. No? Kaya ito sinishare sa lahat ng tao. Kaya ito hinahayag, itinuturo sa lahat, no? Sa ating lahat, sa lahat ng tao, upang tayong lahat, mga kapatid, ay maligtas. Maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at ngayon sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na hindi pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawaing ipinagagawa sa
akin ng Ama ang siya kong namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo maririnig ang kanyang tinig, ni makikita man ang kanyang anyo. Verse 38 po. Sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi nanatili sa inyo ang puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumampalataya sa isinugo niya, no? May mga tao nga talagang hindi naniwala at sumampalataya, no, sa kanyang salita at sa kanyang sinugo, no, yung pinadala ng ating Diyos Ama na nasa langit. Maraming hindi naniwala. Kaya hindi ito na naisa puso pagkat hindi sila naniniwala. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Nagbabasa kayo, nagsasaliksik ng salita ng ating Diyos, nagbabasa, nakikinig ng mga kapatid, pero hindi naman ito sinasa puso. No, hindi naman talaga ito sinasabuhay. Hindi talaga tayo lumalapit sa ating Diyos. Hindi tayo lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya nababaliwala lang din yung mga salita. Dapat ito sa ating pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng salita ng ating Diyos, dapat ito rin ay ating isapuso. Huwag nating pakinggan dito at ilalabas dito, kundi pag napakinggan natin, isapuso kagad natin at isabuhay natin, at lalong na ito'y i-share din natin sa ibang tao upang tayo rin ay magkaroon ng buhay. At hindi lang tayo, pati yung nasharean natin, nahayagan natin, no, ng salita ng ating Diyos, sila rin ay makakabahagi sa buhay na ibinibigay ng ating Diyos Ama, sa buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin, mga kapatid, no? Ulitin ko lang, verse 41, mga kapatid. Hindi ako naghahangad, sabi ng ating Panginoon Hesukristo, ng parangal ng tao. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ang papuri ng isa't isa, hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Gusto ng ibang tao, mga kapatid, na parangalan sila, purihin sila ng ibang tao rin. Ayaw daw, sabi ng ating Panginoon Kristo, ayaw daw ng mga tao na ang Diyos ang magpuri sa kanila. Sabi sa 44, ang hinahangad ninyo ay papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos, no? Dapat ang Diyos palagi ang pumuri sa atin, mga kapatid, para pagdating natin sa kanyang kaharian, sasabihin niya, welcome, my good and faithful servant. Di ba? Napakasarap nun na yun ang sasabihin sa atin ng ating Diyos, at hindi sasabihin ng ating Panginoon Kristo, hindi ko kayo nakikilala, di ba? Kundi, halika, pasok ka, kapatid, kilala kita. Di ba? Dahil tinupad natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga katuruan, no? Isinapuso natin, isinabuhay natin, at isinare natin sa ibang tao. Dapat po ganun ang ating gagawin. 45, mga kapatid, huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa iyo sa harapan ng Ama. Sabi dito, si Moses na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng, ulitin ko lang, verse 45, huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moses na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moses, maniniwala din kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin ang isinulat niya, ulitin ko, mga kapatid, itong verse 47, dahil hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga
sinusulat niya, hindi rin ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko. Kung hindi tayo naniniwala sa the Book of Moses, the Book of John, mga ganyan, kung hindi po natin yan pinaniniwalaan, mga kapatid, hindi rin tayo naniniwala sa ating Diyos at hindi rin tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat, mga kapatid, paniwalaan natin ang kanilang mga sinasabi. Ang sinasabi ng ating Diyos, yung mga isinulat ni John, Matthew, Mark, Luke, di ba? Nila Lucas, lahat po yan. Sa Genesis, mag-start tayo, ganyan. Paniwalaan po natin yan. Isa puso at isa buhay po natin yan. At tawag lang natin yan basta sarilinin, mga kapatid. I-share din natin sa ating mga mahal sa buhay. Kung talagang mahal natin sila, bahagian natin sila ng salita ng ating Diyos upang sila rin ay mabahagian ng pagpapala, ng kapatawaran, ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. No? At hindi tayo ito, no, mga kapatid, hindi dahil hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, hindi rin ninyo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko. Tayo po ay naniniwala sa salita ng ating Diyos, sa salita ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Kaya yan po ay ating laging saliksikin, basahin, mga kapatid, pag-aralan natin. Pagkatapos i-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa, mga kapatid, kahit sa simpleng paraan lamang. Amen. So yun po ang chapter 5, mga kapatid. Ulitin ko lang yung pamagat na una nating binasa, ang pagpapagaling sa Bethsata. Ito yung pinagaling na paralitiko, no, mga kapatid. Tapos ang mga saksi para kay Jesus, ito yung verse 30. At ito po muna pala, pangalawa, ang kapangyarihan ng anak, no, yung sinasabi, yung pinaliwanag ng ating Panginoon sa Kristo na ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa ating Diyos Ama. Ang kanyang ginagawa ay hindi sarili niyang kalooban, kundi kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Tapos yung pangatlo nga po, mga saksi para kay Jesus, mga kapatid. So, salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pagsama na naman sa aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Marami po tayong natutunan kahit sa simpleng pagbasa lamang, pag-share ko sa inyo, mga kapatid. Alam ko may natutunan po kayo at salamat po dyan dahil si Lord po may kagustuhan na tayo magbasa, mag-share ng kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya salamat din po sa inyo dahil nandyan po kayo lagi nakikinig ng sharing, no? Salamat po. Salamat din sa Diyos na laging nandyan, gumagabay, binubuksan ng ating mga puso't isipan upang ito'y lubusan nating maintindihan, mga kapatid. At nawa, inuulit ko lang na magbasa rin po kayo, mga kapatid. Nawa sa tuwing may sharing po, nawa hahawak din kayo ng Biblia upang mabasa nyo rin yung aking sinishare po sa inyo at mag-comment po kayo, huwag niyo pong kakalimutan. Maraming salamat po. Tayo po ay lalapit sa ating Diyos Ama. Mananalangin po ulit tayo. Sige po, magsiyoko po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, salamat sa umagang ito sa iyong mga salita na aming nabasa. Na laging nagsasabi, Lord, na unawain naming mabuti ang iyong mga salita, isa puso namin, isa buhay namin, pakinggan namin, O Lord. At hindi lang basta pakinggan, pag-aralan at basahin, kundi ito rin ay ihayag namin, i-share namin sa ibang tao, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Dahil yan po ang purpose ng aming buhay dito sa mundo, Father God. Ang ipalaganap ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga salita, sundin ito at i-share din sa iba, O God, upang makabahagi ang lahat ng tao ng pagpapala, ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Yan po ang gusto nyong malaman ng bawat tao, o Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataong yan, Father God. Salamat po, Lord, sa sipag at talino na binibigay mo sa mga bishop and pastors and leaders na totoong naglilingkod, naghahayag ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat din, Lord, sa lakas ng loob na binibigay mo sa akin para mag-share din ako kahit na sa simpleng paraan lang, O God. Salamat sa talino at sipag, Lord, araw-araw na binibigay mo sa akin para maghayag ng iyong mga salita, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat din sa mga kapatid namin sa pananampalataya, mga kapatid namin na handang makinig palagi sa aking sharing, na nakikinig ng totoo sa mga salita mo, O God. Salamat po sa pagbukas mo ng aming mga puso't isipan, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At muli, Lord, we pray
And we claim it na, Father God, na aayusin mo na ang buong daigdig upang kami makahayo ng maayos, O God. Aalisin mo na ang virus na yan. Mawawala na ang virus na yan. Wala nang mamamatay at magkakasakit dahil sa virus na yan, O Lord. Lilinisin mo na ang aming bansa, ang lahat ng bansa sa buong mundo, O God. Aayusin at lilinisin mo na at muli na kaming makakapamuhay ng maayos, masaya, masigla, masagana at tagumpay dahil kasama ka namin, dahil sasamahan mo kami, dahil protektado mo kami, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, sa iyong tunay na pagmamahal sa lahat ng tao, O God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At salamat, nagtagumpay na naman ang aming gawain ngayong umagang ito, Father God. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, iibigin ng totoo, O God, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless po. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.